Titimbangin po natin yung mga comments ng mga followers po natin dun sa video po natin na yung about sa mga officer na hindi dumaan sa pagiging plate guard. So, may kanya-kanyang tama naman. Alam mo, sa mga opinion po naman natin, wala naman talagang mali. Depende na lang dun sa ating kung kasi ang kaalaman po natin kanya-kanya eh. Kumbaga, opinion lang po ito. Kahit naman po sa akin, opinion lang. Ano po, huwag na masasama yung loob na iba na kailangan daw kapag office na ng license mo, mas sayang naman. O tama naman po talaga, di ba? Kasi kapag nag-assess ng license, mas malaki talaga ang babayaran mo kapag SO license po yung ating kukunin. Ano po? So ganito po kasi yan. So titimbangin po natin kung saan pa talaga, kung talagang yung iba kaya na dumiretso na sa pagiging officer na hindi pinagdaanan ang pagiging plain guard, wala naman pong bearing doon. Tama naman. Kaya lang yung mga consequences po ang ating titingnan ng pansin. Kasi kung hindi po tayo dumaan sa pagiging plain guard, yun tama din sinabi po ng iba na hindi po natin kasi lubos mauunawaan kung ano ba yung pinagdadaanan nitong mga security personnel natin. In beside, ito po yung i-handle natin. Tandaan po natin, yung trabaho po ng mga plain guard natin, nakaakibat po sa atin yan bilang mga officer. Tayo ngayon, kumbaga po, ang magdadala po niyan. Hindi ibig sabihin po pag plain guard, papabayaan natin. Command responsibility po natin yan na tinatawag. Pag pumalpak po yan sa trabaho niya at hindi natin na-arrange kung paano yung dadalhin ng trabaho. Halimbawa po kasi may dumating na bago sa ating detachment. Siyempre as an officer, tayo po yung magmamanage niyan. Tayo po bilang nakaranas ng pagiging plain guard, alam natin saan natin siya dadalhin pag bago. Mararamdaman kasi natin or alam natin kung ano ang experience pag naging bago ka sa detachment. Tandaan po natin, kahit sabihin mo 10 years ka na in service at bago ka sa detachment, back to zero po yan. Walang parehas na establishment walang establishment na parehas ang policy. Even sa mga malalaking mall natin ngayon, kahit parehas silang mall, magkakaiba pa rin po ng mga policy na pinatutupad po yan. May konting parehas pero not to the point kamukhang magkaiba po yan. Kaya kahit kung matagal na tayo sa security industry at bago tayo sa detachment natin, mapa-plain guard ka, mapa-officer ka, back to zero pa po. Pag-aaralan mong lahat yun. Ngayon, kung ikaw ay dumaan sa pagiging plain guard at may dumating na bago sa yung guard at officer ka na, sumaasum siya ng maayos. Kasi alam mo kung paano mo dadalhin siya. Kasi naranasan mo yun eh. Parang ganito lang po yan eh. Mahirap ka dati. Umangat ka sa buhay. Naranasan mo yung hirap, kung paano hindi ka makakain minsan, lahat. Ngayon pag dumating ka na doon sa meron ka na, at may nakita kang tao na walang-wala, di ba mararamdaman mo yun? Iba yung magiging pananaw mo, hindi ka magiging judgmental. Kumbaga kahit sabihin mo, ang laki-laki ng katawan nito, ganito, ganyan, hindi man, kasi naranasan mo yun eh. Na kahit may kakayanan ka, minsan dumaan ka talaga, sumadsad ka, mararanasan mo. So hindi mo siya mapipili. Ganon din po sa pagiging mga officer na may mga tao tayo na kapag nagkamali yung guard natin, mararamdaman mo, may reason kasi yan. Nakatulog siya, mararealize mo yan. Kasi naranasan mo din na matulog ka na hindi mo alam. Kasi pag hindi ka naging play, pagka nakita mong tulog yung guard mo, akala mo, tulog-tulog to, ganyan, ganito, ganyan. Nakaano ka agad na, mali agad yung verdict mo sa kanila. Samantala kung naranasan mo yun na, umikit ka lang, di mo alam, napaidlip ka na pala. Diba? So, mararamdaman mo, baka napaidlip, baka pagod lang to. Dito, gigisingin mo ngayon. Diba? Ay kung hindi, yun po yung magiging pagkakaiba po. No? Nagiging advance agad tayo kasi iba yung position natin na nakukompare natin yung sarili natin sa kanila. Huwag po natin compare kasi officer na po tayo, guardia sila. Hindi ibig sabihin, kailangan ko ano yung sa ating gagawin nila. Minsan, marami po kasi pinagdadaanan din. Nagkamali yan, tingnan muna natin ano yung reason, kausapin natin. Minsan kasi ang verdict talaga ng client, palitan na yan, ilipat na, tanggalin na. So, mag-aralan po muna natin. Yun po kasi, mararamdaman mo yun eh, bilang isang officer to sa mga tao mo. Malalapit yung loob mo sana kasi pinagdaanan nila. Hindi naman po lahat. May iba naman kasi di mga officer, kahit naman sa plane, kaya pa naging officer na, yung tinatawag bang nalulunod sa isang basong tubig. Na napakakaperanggot pa lang na title eh, akala mo hindi mo na ma-please, di ba? Parang iba na siya. Hindi po. Dapat, kapag nagiging officer tayo, tandaan natin, tayo ang magiging magulang nila. Sa detachment natin tayo maggagay. Nagagalit tayo, talaga naman dapat. Napapagsabihan natin sila, especially sa guard mounting. Sinasabihan natin yan, kahit nasabing pangalanan natin, guard mounting, wag po tayo nahiya mga plate guard. Lalo't kung mali naman tayo, you have to accept.
Pero kapag ka naman nasa trabaho na yan, dapat wag naman. Diyan mo pagsasabihan, diyan mo sisigawan, kasi meron din ako na-handle ng mga guard na galing sa ibang mga agency, mga ibang detachment na kinukwento rin. Kami nga sa inyo, mga office namin dati, sinisigawan kami na sa lobby, lagi kami pinapagalang kahit maraming tao, ganyan, napapahiya kami. Kaya minsan tuloy talagang nanginginig kami pag nakita namin, wag po dapat ganun. Tandaan nyo, mas masarap turuan itong mga tao natin, mapasunod sila ng may respeto, hindi yung takot. Kasi pag takot ang namutawi sa mga yan, kung hindi alang ano yun alang talab yun. Ang diyan ka, sige tatrabahin, pero pag talikod mo, tingnan mo, wala nang gagawin. Samantala kung ano yung respeto, alam nila kung paano sila i-handle, naramdaman nila na concern ka sa kanila, hindi aalis sa yan, at the same time magtatrabaho yan kahit wala ka. Kasi may isip nila na kaya naman kasi kahit mali kami, naiintindihan kami, gagawa yan. So ganun po dapat ang pag-guide natin sa kanila. Kaya sobrang laki po talaga ng difference kapag ikaw ay naging plain guard ka at saka doon sa naging plain guard ka na naging officer kasi sa hindi. Tandaan po natin, tama naman, tapos ka na, okay, yun nga, like isang criminal graduate ka na, huwag kang manghinayang doon sa natapos mo. Ang panghinayangan mo, yung hindi mo naranasan, yung dinanas ng magiging tao mo na i-handle mo. Iyon yung malaki pong panghihinayang dapat. Huwag tayong titingin muna sa kung ano yung natapos ko. Ako'y graduate, sila tapos ng high school. Huwag po dapat, do not compare. Kasi kung sa kaalaman, iyon ang dapat na i-compare natin. Kahit plain girl sila, mas marami pang alam sa akin to kahit ako'y officer na. Kaya kailangan ko ng tulong nila. Hindi ba natin alam na dapat nga lalo tayong maging tandem nito mga plain guard natin? Kasi lalo pag bago na naging officer na tayo, dapat huwag kayong lalayo sa kanila kasi matutulungan ka niyan para mabigyan ka ng kaalaman. Ano ba yung trabaho ng isang plain guard? Ano ba yung trabaho dito? Lalo pag bago tayo sa isang detachment. Dapat ano tayo sa mga tao natin. Kasi iyan ang tutulong sa atin. Pero na to the point, pabayaan na natin. Dapat set a boundaries pa din. Pero kinakailangan po talaga abutin natin sila. Kahit sabihin mo galing sa plain guard, naging officer tayo, huwag tayong lalayo na hindi natin sila magay. Kasi at the end of the day, tayo pa din mga officer ang mag-handle niya, magmamanage. Yun yung command responsibility ang mabigat. Kaya kailangan, lagi natin turuan ng maayos sila. Pag hindi kaya, ano yung pwede natin gawin para matuto pa sila. Kung talagang hindi kaya, sabihan natin, kung hindi mo kaya, pwede ka naman mag-back out sa trabaho mo. Kasi yung pagtanggi at pag-ayaw sa trabaho, alam mo hindi mo kaya, hindi yan naman kahinaan eh. Kasi yun talagang gano'n, may kanya-kanya tayong kaalaman, kakayanan eh. Pag hindi kaya, okay lang. Diba? Kung mag-set ka lang ng ilang months, kung talagang hindi kaya, pwede naman. Ganun po, kaya iba pa rin talaga yung nakapag-undergo ka ng plain guard. So kung hindi naman, dumiretso ka ng officer, aralin din po yung trabaho ng plain guard natin kasi ito yung magsusustain sa atin para ma-handle natin sila ng tama. Kasi kung hindi natin alam yun, ang dali natin mag-judge sa kanila, ang daling tanggalin, ang daling alisin, tapos napapagalitan natin. Dapat po hindi. Kailangan kausapin ng maayos. Ito yung dapat natin gawin, ituro sa kanila. At kahit po nasa posisyon na tayo bilang mga officer, tandaan pa rin natin, huwag nating hahayaan na makita nila na kapag officer ganito pala. Kaya dami sabi, officer namin ganito ganyan eh. Minsan intindihin din po natin mga officer natin, baka minsan tayo din nagkakamali. We have to balance. Basta pinaka-aim lang natin, dito tayong officer, dapat tayong magdala ng takbo ng operation.